ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon pala, kapag ikaw na born again, maipanganak ka sa Kanya. Na si Kristo maging buhay sa iyo kasi siya yung image ni God. Amen. The second Adam. As we continue this series, Purpose Driven, and yun po yung chapter 1, and ngayon pasok po tayo sa chapter 2. Let's go to our topic in this afternoon, Believer's Purpose and Destiny. Amen. Everybody say purpose. Everybody say destiny. So, in Genesis chapter 1, verse 26, then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion all over the earth. So, pinikli na lang po natin, in accordance to the scripture, no, ang sabi po dyan, let us make man in God's image, no, after His likeness. So, ibig sabihin, merong gustong ituro ang Diyos po sa atin. Ayon sa ating pong key verse, no, in Genesis chapter 1, verse 26, kapag pinag-usapan po natin yung purpose, kapag pinag-usapan po natin ang salitang destiny, it always comes, no po, doon sa kung paano po ito dinidefine personally ng mga tao doon sa salitang success. Everybody say success. Sometimes, ulitin ko, sometimes, purpose defined in personal perspective means success. No, kasi minsan, kapag nagsasucess ka sa isang bagay, ang lagi mong iniisip, eto yung purpose ko. Success is something that every woman or human wants. Ang success daw, ito yung laging pumapasok at hinahabol ng marami dahil kalimitan, nakikita natin na yun yung magdadala po sa atin para dun sa tagumpay. Yun po yung personal perspective minsan on what is purpose or ano nga po ba yung destiny ng. And the desire for success is ito po yung madalas. Tingin po sa akin saglit. Napakaganda po na itong pag-uusapan talaga natin. Number 1, every human wants to be successful. Meron ba namang hindi? Ulitin ko, every human wants to be successful. Lahat po tayo gusto mag-success, tama? Yung pagpasok mo pa lang sa CR, paglabas mo, success na eh. Amen. Success! Di ba? Hello! Pastor, iba yung success na tinutukoy mo. Pastor. Pero yung lahat po tayo nag-e-aim magtagumpay. Lahat po tayo nag-e-aim na gumanda ang buhay. And for us, yung pagkakaroon ng magandang buhay, meaning po niyan, yan na po yung purpose po natin. And madadaanan natin mamaya, alam niyo po ba ng pagkakaroon ng successful experience ng mga anak ng Diyos, iyan po gusto ng Diyos. And number 2, success is predictable. Alam niyo po ba na yung success, nakikita natin yan. Pag pinapikit ko po kayo ngayon at sabihin ko sa inyong 5 years from now, ano yung nakikita mong mangyayari sa iyo na gagawin sa iyo ng Lord? At wala pong magsasabi sa akin ngayon na kapag pinapikit kita at sinabi kong 5 years from now, ano nakikita mo, Pastor, ang pangit. It always to come end into a vision na ang lagi mong iisipin of very optimistic ka na napakaganda ng pwedeng gawin sa iyo ng Lord. Amen. Andiyan po ba tayo? Success is predictable. Hello. And even our God, nung tinignan niya po yung mundo bago niya likhain, no, from Alpha to Omega, maganda po ang nakikita ni Lord. And He know, dito sa istoryang ginawa ni Lord sa mundo, ang nakikita niya, success. Tagumpay. Nandiyan pa po ba tayo? Bago niya ginawa ang lahat, no po, simula Genesis chapter 1 hanggang Book of Revelation, alam niyo po, lahat po yan, plano at talagang nilikha ng Diyos. And even yung pagkakadapa mo,
and even yung pagkakahina mo, nagkaroon ka ng matinding pagsubok, ayan po ay nasa istorya ng Panginoon. At alam ng Diyos kung kailan ka babangon, alam ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin, and this God convict us. Binibigyan niya tayo ng conviction na, anak, pag ito nangyari, ito gawin mo. Why? Because, number 3, failure is also predictable. Why? Kasi nga, bago mo palang pasukin yung pagkakataon, alam niyo po ba na doon pa lang kinukumbik na ni Lord ang puso mo na pwedeng mali ang maging resulta po nun. Kaya hindi po totoo na nasa huli ang pagsisisi. Kapag anak ka ni Lord and you claim to yourself that you are the son or the daughter of God, ikukumbik ka ni Lord na bago ka palang pumasok sa isang sitwasyon, ipapakita niya sa'yo, mangungusap sa sa'yo, nasasabihin niya, anak, ito ending niyan, ingat ka. Anak, ito pwedeng maging resulta niyan, ingat ka. Pwede kang sumablay dyan, pwede kang magkamali dyan. Nandiyan pa po ba tayo? So that's why you need to be always careful in every move na gagawin po natin. Why? Because, ulitin ko, failure is also predictable. Pastor, di nga, nakikita pala yung pagkakamali. Yes, nakikita po yung pagkakamali. Bago po natin pasukin ng isang sitwasyon, no po, it's always a God has a, ano tawag dito, depende kung maganda ang maging resulta or maging pangit ang resulta. Sabi nga nila, kung ano yung decision mo kahapon, yun yung nangyayari sa iyo ngayon. So, laging nakamatter sa kung ano yung magiging decision mo. And if you want to become a successful person, you need to be careful in every decision na gagawin mo. Kasi, sa bawat decision na gagawin mo, nakabase doon kung ano yung magiging manifestation niya. Yung resulta niya. And number four, because life designed for you to succeed. No po, alam niyo po ang buhay, dinisenyo ng Diyos para magtagumpay. Amen. Pakitignan niyo katabi mo, sabi mo sa katabi mo, alam mo ang buhay dinisenyo para magtagumpay. Yan po yung disenyo ng buhay. Kaya lang mamaya, lahat ng binabanggit ko pong ito, no, yung desire ng puso po natin to become successful person, mamaya dadaanan po natin, ano yung mga bagay-bagay na nakakalimutan po natin, o ano yung mga bagay-bagay na hindi po natin nagagawa, why this success or why this victory hindi po mag-end sa ating pong buhay. Mamaya pag-uusapan po natin yan. But, gusto kong ulitin, number 4, life is designed or life designed for you to be or for you to succeed. Ang buhay na meron ka, gusto ng Diyos magtagumpay. Ayaw ng Diyos na yung buhay na meron ka maging talo. Ayaw ng Diyos na yung buhay na meron ka mapuno ng pagkadapa at laging pagkabigo. Ang gusto niya yung buhay na meron ka, nakadesign para lagi kang maging masaya. Lagi kang nakangiti. Pakitignan ng katabi mo. Sabi nila, one of the fruit of the Holy Spirit is joy. Everybody say joy. At hindi ko nakita na naging bunga ng banal na Espiritu ang sadness. Pakitignan muli ang mukha ng katabi mo. Pag iyan may kalungkutan, hindi bunga ni Lord ang nagmamanifest niya. Masaya ba yung katabi mo? O bugbog sarado na sa buhay? Amen? Ang sarap. Alam niyo po, please listen to this. If life designed for you to succeed, ibig sabihin, bago pa lang ibigay ni Lord yung buhay na yan sa'yo, pakinggan maigi po ito, bago pa lang ibigay ni Lord yung buhay na yan sa'yo, at nakadesenyo na yan mag-succeed, kapatid, you are not a failure. You are not a failure. Sino po dito may cellphone? Can you raise your hand? Lahat ng mga may cellphone, and lahat po tayo for sure, may cellphone po tayo. Yung cellphone mo, nakakapag-send ng message? Yes, why? Because that cellphone created to release or to send message. Hello, meron po ba dito na may cellphone ka pero hindi makapag-send ng message? Maybe you are not connected to the Wi-Fi or wala kang data. Maybe wala kang load. But cellphone is designed to send
message. So kung ito ay bago o kung itong cellphone ay kinreate para makapag-send ng message, bago yan ibigay sa atin, tapos na yung pagsisend ng message. Nung nakita ka pa lang ni Lord, na sinabi niya para sa'yo, na pagdating ng panahon, ikaw ay niluwal ng nanay mo, nagkaroon ka ng buhay, at nakita niya na ikaw ay tagumpay, kapatid. Hello? Madapa ka man ngayon, magkaroon ka man ng matinding bigat sa buhay, tinignan ka pa rin ni Lord na mayroong kang tagumpay. Now, tingnan po natin, please listen, napakaganda po ng ating pong series. Ang problema, hindi po natin alam yung gagawin po natin. Lord, dinisenyo mo naman pala ako magtagumpay, bakit puro ka demonyo ang nangyayari sa akin? Lord, dinisenyo mo naman pala akong mag-success sa buhay na meron na ito, pero bakit lagi akong nawawalan? Next one, number 5, God is committed to your success. If God is committed to our success, si Lord ang bahala sa iyo. Amen? So kung si Lord ang bahala sa iyo, hindi ka mapapahamak, kapatid, sumunod ka lang sa Panginoon. Amen? Ang problema, mas sinusunod po natin si The Junior. Mas sinusunod po natin ang demonyo kaysa sa gusto ng Panginoon. So kung committed si Lord, na lahat po tayo makalakad doon sa hangganan ng ating pong tagumpay, kapatid, dapat maging optimistic ka. Yung buhay mo pala, kapag nasa Panginoon, paganda ng paganda. Pastor, wag mo naman akong lokohin. Kasi simula nung naglingkod ako kay Lord, Pastor, simula nung humakbang ako kay Lord, bakit mas lalong dumami yung pagsubok? Why good things happen to bad people and why bad things happen to good people? Pastor, bakit ganon? Bakit parang ang hirap naman yatang paniwalaan ng sinasabi mo? And maybe this God wants to renew your mind, wants to calibrate your mind, na may gusto siyang makita mo, especially in the aspect of finances. Kasi minsan, baka mamaya, kagaya na sinabi ko kanina, baka yung perspective mo ay wala doon sa perspective ng tagumpay na sinasabi ng Panginoon. Baka yung perspective mo nakabase doon sa tagumpay na nakikita mo sa telebisyon. Baka yung perspective mo nakabase doon sa tagumpay na sinasabi ng kapitbahay. Or sinasabi ng ibang tao. Or pinapakita ng social medias. And that is a big lie pagdating po sa Panginoon. Lahat po kabaliktaran kay Lord. Amen? Hello? Bakit ko nasabing kabaliktaran kay Lord? Ikaw ba naman sabihan ng Diyos, kapag sinapa ka sa kanan, iharap mo kaliwa? Gaano katindi yun? Hello? At wala ni isa man anak ng Diyos. Makatan ka pa nga lang sa kalsada kung driver ka eh. Mumurahin mo na ng pagkalutong eh. Bubusinahan mo na ng pagkahaba-haba. Are you there? Why? Maybe, no, yung ating, kaya hindi nagmamaterialize. It is because iba yung perspective ng utak po natin doon sa perspective ng Panginoon. Iba mo dinidefine yung success sa definition ng Lord. Are you there? Kaya minsan, hindi po natin ma-enjoy yung binibigay ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, baka hindi iyon yung gusto mo. Hindi yung bigay ni Lord yung gusto mo. Ang gusto mo, yung gusto mo. At lumubog sa upuan, ang masakit talaga itong pakinggan. Committed si Lord in our success, in our victory. Kaya nga sabi niya in Jeremiah 29 verse 11, if you have a Bible, ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11, my plans for you is to prosper you. Plans to give you hope and good future. Not for evil, declares the Lord. Kaya lang, biglang bumanat ang Lord, many are the plans in the man's heart. But the Lord's counsel will prevail. So in short, mga kapatid, ayaw ng Diyos na yung plano mo mag-materialize. Kaya minsan umiiyak ka, bakit gano'n, Lord? Ginawa ko naman lahat. Sabi nila, pag nag-tithes ako, pagpapalain ako. Ginawa mong anting-anting ang pagbibigay. You miss the point. Galing, no? Many are the plans in a man's heart, but the Lord's counsel, in the other word, many are the devices in a man's heart. So sa dami nating plano, tas biglang babanat si Lord,
Sorry, kung yung plano mo ang gusto mo mangyari, maaari, magkaroon ka ng maraming pera. Maaari mo naman marating yung mga gusto mo sa plano mo. Kasi bakit? Pangako rin naman ni Lord that I will bless the works of your hand. Pastor, pwede pala yon na mapunta ako sa akala kong tagumpay, pero hindi naman pala yung purpose niya. Pero bakit ganon? Nagre-resulta naman ng maganda. Bakit? Why? Because one of the promise of God also, I will bless the works of your hand. So it's not about the plan. It's about His word. Pangako niya, ibe-bless ka niya. But, ang kulang po doon, mga kapatid, hindi ka masaya. Biniles ni Lord yung works ng hand mo, but ang problema, mga kapatid, listen for this, ang problema, bakit ganon? Ang feeling ko, nagtatagumpay ako, ang dami ko namang pera, ang dami kong kaibigan, Lord, ang dami ko namang tao, nabibili ko mga gusto ko, but there is something in my heart, may emptiness. Hindi ko makita kung ano ba talaga yung plano mo, hindi ako makapasok doon sa gusto mo. Bakit? Kasi nga, yes, pangako ni Lord, I will bless the works of your hand, pero hindi ka naman sumunod doon sa plano niya. Always remember, pinasisikat ng Diyos ang araw, hindi lamang sa mga mabubuti, pati rin sa masasama. Nakakalanghap ng hangin, hindi lang ang masasama, pati tayong mga mabubuti. So kung ang perspective pala ng mundo, parang, teka muna, oo nga, pastor, taliwas nga. Yes, taliwas. Taliwas sa gusto ng Diyos. Dahil yung tagumpay na gusto ng Panginoon, yung may pera ka, pero masaya ka. Yung overwhelmed ka sa siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, pero hindi ka nag-aalala. That's why He is always committed for our success. Dineclared niya na yan nung unang panahon pa. Amen? Nandiyan pa po ba tayo? Ang ganda niya, no? But it's the purpose of the Lord that will stand. Iba pa rin. Ang dami nating gustong mangyari, pero iba ang gusto ng Lord. Ang question po dito, nag-decide ka na ba na pumasok ka doon sa gusto ni Lord? Baka mamaya nga, kaya nagkakaroon tayo ng struggle, niluluno ka na ng galunggong, kasi nga, hindi ka pala sumusunod kay Lord. Pastor, ba't naman galunggong? Balyena naman, di ako kasya doon. Amen? Gusto mo ma-Jonah? Ang tigas ng ulo. O, sabihin mo sa katabi mo, baka tigas ng ulo yung resulta. Kung bakit nagkakaganyan. Your success is good for God. Gusto ng Panginoon, nagtatagumpay ang mga anak niya. Kasi, isa sa pangako niya, we are a head, not a tail. And also, success is built into creation. Pastor, what do you mean by that? If God created us in His image after the likeness of God, automatic, kung ang ating Diyos, nasa nature niya ang tagumpay, kapatid, tagumpay ka. Tignan mo ang sarili mo na tagumpay ka. Always remember, what you behold, you become. Uulitin ko, baka hindi narinig ng iba. Always remember, what you behold, you become. Kung lagi mong tinitignan ang sarili mong wala kang kwenta, kung lagi mong tinitignan ang sarili mong wala kang magagawa, kapatid, wala ka talagang magagawa. Kung lagi mong tinitignan ang sarili mo na wala kang mararating, kapatid, wala ka talagang mararating. Kapag lagi mo tinitignan ang sarili mo na hindi na ito mababago, kapatid, hindi na talaga yan mababago. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. At nagkakaroon ng buhay ang isang pagkakataon ng demonyo para makapag-materialize sa ating buhay dahil sa iyong salita. Always remember, life and death is in the power of tongue. Kapag sinabi mong pangit ka, tignan mo yung katabi mo, hindi yan yung tinutukoy ko. Amen? Pag sinabi mo sarili mong pangit ka, nagmamaterialize, pangit ka nga talaga. Pag sinabi mo sa sarili mong wala kang magagawa, wala ka talagang magagawa. Ito po ang imahe ng Diyos. Kapag tinitignan ka ni Lord, para siyang nananalamin. Nakikita niya ang sarili niya. And I remember the word from the scripture, sabi niya, sinasama tayo lagi ni Jesus sa kanyang katagumpayan. At si Jesus, never nagapi ni numan.
And the secret, number 8, and the secret to success is to know the laws of life. Law, ibig sabihin batas ng buhay. Amen? Hello? Alam niyo po ba na may batas ang buhay? At malalaman mo yung batas ng buhay kung ikaw ay marunong magbasa. At saan po natin mababasa ang batas ng buhay? Sa Biblia. Kapatid, kung nagbabasa ka nga lang talaga, you will know how to handle your life in accordance to the will of God. Malalaman mo kung anong purpose mo. Malalaman mo yung destiny ng Diyos na nais niyang i-prepare para sa iyo. The secret, the main secret to success is to know the laws of this life. I remember the word last week. Sinabi ko, if you don't know what is your real purpose, you will abuse your life. Aabusuhin mo buhay mo. Hindi mo alam kung anong purpose mo. And last, laws were given to guarantee success. Binigay ang salita niya para may panghawakan ka na pagdating ng dulo, may tagumpay dyan sa buhay na yan. Piliin mo laging magtagumpay. Why? If we choose not to become a successful person in the eye of our God, magkakaroon po ito ng magandang resulta. Success in life is a result of our decision. Ingat-ingat. Muli, ingat-ingat sa bawat desisyon. Amen? Amen. May kausap po akong mapapanood po nila to kasi pinapanood po nila yung ating pong yung ating pong video sa YouTube, sa BJMP, Taguig. May nakausap po akong preso. No, yung PDL po natin doon na isa. Yung isang PDL po na estudyante sa Bible School sa BJMP, siya po ay pulis. Dating pulis. Ngayon nakapatay, no? Nakapatay siya tapos nagkaroon ng hindi magandang resulta sa kanyang buhay. Nakulong. Ngayon nung nakulong, pinaghirapan niya yung kanyang maling nagawa. No? Yun yung naging resulta. Nandiyan pa po ba tayo? Ngayon, nakausap ko siya kailan ako pumunta doon? Last Friday. Nakausap ko itong kapatid natin. Sabi niya, Pastor, kung noon pa lang, itong Lord na to ay nakilala ko na. Itong Lord natin, kung noon pa lang nakilala ko na, hindi mangyayari to, Pastor. Sabi niya, hindi ako makakapatay ng tao. No? Kasi kung noon pa lang, naintindihan ko na yung salitang pagpapatawad, hindi ko siya papatayin. Kaya lang sabi niya, hindi ko naintindihan. Hello? Hindi ko naintindihan kung ano yung salitang pagpapatawad. Kaya ngayon sabi niya, Pastor, yung puso ko kung uhukayin ngayon. Ayaw na nga yatang lumabas. Doon na lang daw siya sa BJMP. Magturo ng salita ng Diyos. Grabe. Nakita niya yung purpose niya inside in the jail. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka kailangan pang mapunta ng BJMP yan para makita lang niya yung purpose niya. Amen? Pakitanong nga, gusto mo ba? Nandito si Pastor Tom, pahatid kita. Nandito si Pastor Tom. Meron po tayong kapatiran ngayon, no, na BJMP officer. Nandito po siya. No? Sa mga gusto po na magkaroon ng at least 3 years ministry, walang labasan. Libre ang uniform, no? Libre ang tulugan, libre ang pagkain, no? So kung gusto mo, pwede naman. Ipapasama kita kay Pastor Tomenyo. Alam nyo, may kapangyarihan ng pagpili. Alam nyo po ba na kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, yan yung decision mo kahapon.
Amen. That is the power of your decision yesterday. And today, this is the result. Pinili mo na manatili kang gwapo kahapon, hanggang ngayon pogi ka pa rin. Pinili mong maging maganda kahapon, hanggang ngayon maganda ka pa rin. Pinili mong ayusin ang buhay mo kahapon. Yung resulta ngayon, nagmamanifest. Umaayos yung buhay mo. Sa bawat desisyon na gagawin mo, kapatid, always remember that there is power of choosing. The power of choose. The power of choice pala, sorry. Amen. Number 2, failure in life is a result of decisions. Success in life is a result of decision. Ano man sa dalawa, that is a result. And everyone becomes what they decide to be. What you behold, you become. Nandiyan pa po ba tayo? Kung ano yung pinaniniwalaan mo sa buhay mo ngayon, yun yung nagiging ikaw. In Romans chapter 12, verse 1, if you have a Bible, please. Romans chapter 12, verse 1 and 2, isingit na natin. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Paano natin ipepresent yung ating pong body? Kailangan banal. Kailangan katanggap-tanggap sa Diyos. Which is, yan yung nagiging spiritual worship po natin sa Panginoon. Paano daw tayo nakakapagbigay ng tamang pagsamba sa Diyos? Pastor, nagtaas ako ng kamay kanina. Paano tayo nakakapagbigay ng mataas na pagsamba sa Panginoon? Pastor, kumanta ako kanina. Hindi nga ako sintonado Paano po tayo nakakapagbigay ng mataas na pagsamba sa Panginoon? Pastor, nag-tights ako kanina. Paano po tayo nakakapagbigay ng mataas na pagsamba sa Diyos? Paano? Kapag alam mo sa sarili mo na kaya mo nang ibigay ang buhay na yan para sa Panginoon. Kaya mo nang magsakripisyo sa Diyos. Doon, masasabi ko, oh my God, eto na yung katanggap-tanggap sa Kanya. Yan yung iyong spiritual worship. Binigay na ba niyan talaga yung kanyang buhay sa Panginoon? Yan bang katabi mo, si Lord ba ang nasusunod dyan o siya pa rin? Tingin po sa akin saglit. I have this revelation in Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Bilisan mo lang, kapatid. I have this revelation from Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Sabi niya, let us make man in our image after the likeness of God and let them have dominion all over the earth. Everybody say, let them. Dito ko nakita, mga kapatid, na kapag ikaw umayos doon sa sinasabi ng Panginoon na dapat maging ikaw, ang ganda ng nagiging resulta. Yung gusto at plano ng Panginoon, yun yung nangyayari. Ang problema, hindi tayo nagtatagumpay. Please listen. Mas madalas sa buhay natin, and even me, mga kapatid, hindi ko umot pastor, hindi nagkakamali. And even me, nagkakaroon ng failure. Hello? Yung let them have dominion, mga kapatid, na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, dahil tayo po may dominion, kaya yung demonyong ginagamit niya yung dominion mo. Hello? Ngayon, pag nakita naman ng Diyos na hindi mo kaya, gagawa pa rin siya ng paraan. Listen, ang sabi niya, let them. Pero bakit nakikialam si Lord? Bakit? Kasi nga alam niya, hindi mo kaya. Pakitignan ng katabi, hindi mo daw kaya. Mga kapatid, hindi totoo na kapag sinugod mo ang temptation, magtatagumpay ka sa temptation. Kapatid, pag nagstay ka sa temptation, mamamatay ka dyan. Ano sabi ni Lord? Katibay-tibayang paalala, lumayo ka sa tukso. Layuan mo ang demonyo at lalayuan ka niya. Ayun yung malinaw na sinabi ng Diyos. Ang problema, hinabol-habol mo pa. Ang problema, gusto mo pang languyan yung gusto ng demonyo. Alam mo nang mali. Bakit hindi ka umalis dyan?
Ang ganda ng gusto ng Diyos, bakit hindi ka umalis dyan? Amen. Na pag-usapan na natin ito, no? Huwag na natin patagalin. No? And if you look for success, there is always 5 questions that confuse in human heart. Are you excited? Alam nyo, kapag salita o usapang success, dahil ito nga, lagi yung iniisip ng marami, merong confusion na tanong, lagi, sa puso ng mga tao, na madalas, I believe, itong 5 tanong na to, naging tanong ng katabi mo sa kanyang sarili, naging tanong ng mga nakikinig sa akin ngayon, at naging tanong ko rin, mga kapatid. At kapag nasagot mo itong 5 tanong na ito, mga kapatid, uulitin ko, kapag nasagot ng lahat ng tao ang 5 tanong na to, ang ganda ng mundo. Yung problema ni Marcos tsaka ni Duterte, solve. Kapag nalaman tong 5 tanong na to. Yung problema ng bansang Pilipinas, pag nalaman tong 5 tanong na to, yung sagot yung sagot sa 5 tanong, solve. Are you excited for this 5 very, very controversial question? No po? Are you excited? Number 1, ito yung unang tanong, who am I? Sino ko? Pakitingnan nyo katabi mo, sino ka? Diba? Kilala na ba ng katabi mo kung sino siya? O baka hindi pa? It talks about identity. Hello? Number 2 question. Where am I from? Saan ako nanggaling? Siyempre, sa sinapupunan ng nanay ko. Pastor, doon ako galing. Kay kabubo mo. Where am I from? Saan ba ako nanggaling? It talks about source. Everybody say source. Kanina, who am I? It talks about identity. And the next one, where am I from? It talks about source. And number 3, why am I here? Bakit ako naandito? It talks about purpose. Everybody say purpose. Ako, grabe to mga kapatid. Pag nasagot mo tong 5 to, maayos buhay mo. Promise. Ito yung tanong na nagpaayos ng tingin ko sa mundo, mga kapatid, na may maganda pa ring plano ang Diyos at uuwi pa rin tayo sa maganda. Amen? Why am I here? Number 4 question. What can I do? What can I do? It talks about potential. Alam mo yung sagot sa 4 na yan? Try to ask yourself, who am I? Where am I from? Why am I here? And what can I do? Baka nga yung iba sa inyo nagtatanong pa rin, bakit ba ako nandito sa church na? Bakit ba ako sumama dito? If you know what is the reason why you are here, kapatid, unti-unti nang may sinasagutan Diyos sa'yo. Diba? And last, number 5, where am I going? It talks about destiny. Amen? Destiny. Ano-ano yung pag-uusapan natin na yan? Identity, source, purpose, potential, and destiny. Kapatid, what is your identity? Who am I? Sino ba talaga ako? You know, the ultimate identity that Christian has is we are children of God. Amen. That is the ultimate identity. Amen. Tignan mo yung katabi mo, anak yan ng Diyos. Tanong sa akin kahapon, Tanong sa akin nung Friday sa Bible School, Pastor, kapag ba tumanggap ka kay Lord, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, tapos ikaw namumuhay pa rin sa kasalanan, pag namatay ka ba, langit or impyerno punta mo? Sabi ko sa kanya, balik ko sa iyo yung tanong. Nangaano ka eh. Naandun na sa tanong yung sagot, tatanungin kita. Kapag ba ikaw tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at nagpapatuloy ka sa kasalanan, at namatay ka ngayon, langit o impyerno punta mo? Ito sagot ko sa kanya.
Sabi ko, taas ang kamay ng mga may anak na dito. Taas ang kamay. Dito nga, taas ang kamay ng mga may anak na. Yan. Yes, thank you Lord sa mga may anak na. Hello, thank you Lord. Hallelujah. Now, yung mga nagtaas ng kamay, lahat po ba ng anak nyo may sadyang tigas ng ulo? Tama, come on, can you raise your hand? Yes, yes! Grabe, no? Man, rock and roll. Tapos sa matindi, mga nanay, makinig. Kapag matigas ang ulo, manang-mana sa tatay mo! Kapag matigas ang ulo, no, sa tatay nagmana, pag mabait sa nanay nagmana, grabe talaga naman na yan. Are you there? Amen. Pero tignan po natin to. Mga may anak na, listen. Kapag ba matigas ang ulo, hindi mo na mahal? Mahal mo pa rin. Pag ba matigas ang ulo ng anak mo, hindi ka ba magpo-provide pa rin para sa kanya? Still nagpo-provide ka pa rin. Always remember the word from God. Sabi niya, kung yung kung yung ama mo dito sa lupa nakakapagbigay ng maganda sa iyo, how much more yung ama mong nasa langit? Listen. Alam ba ni Lord na magkakamali ka? Pakitignan ninyong katabi. Pakitanong, nagkamali ka ba kahapon? Ibahin ko tanong. I will revise the question. Sabi mo sa katabi mo, nagkasala ka na ba? Yes. Your answer is yes. Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasama si Pope John Paul II dyan. Si Pope Francis kasama dyan. Hello, lahat kasama dyan. Kasama mga pastor dyan, mga evangelist dyan, mga apostles, prophets, and so. Kasama sila dyan. Lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ito yung sagot ko sa kanya. Kung ikaw anak, nagkamali ka, nagkakasala ka, tapos lumapit ka sa ama, nanghingi ka ng sorry, patatawarin ka, hindi? Patatawarin ka. Amen? Hello? Pero alam mo ba, na merong anak, na kapag hindi umayos, napapahamak. Hindi sa kagustuhan ng magulang, kundi sa desisyon mismo ng anak. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang Diyos, hindi gustong mapunta ka sa impyerno. Ikaw ang may gusto. So it's not about questioning God. Lord, pag ako ba nagpatuloy sa pagkakamali at pagkakasala, pag namatay ba ako ngayon, papupunta ako ng langit, sa iyo ba ako, o sa kay paring Jess ka ba o kay paring Lucy? Paring Jesus. Paring Lucifer. Di ba? Hello, are you there? Kay Lord ka ba o kay Lucy? Are you there? Nandiyan pa po ba tayo? Amen. So, nasa iyo pagpili. Who am I? We are children of God. We are sons and daughters of God. Amen. Palakpakan natin si Lord. In John chapter 1 verse 13, we are children born not of natural descent or nor of human decision or husband's will, but born of God. Anak ka ng Diyos, kapatid. So kung anak ka ng Diyos, umayos ka. Hindi ka anak ni paring Lucy. Anak ka ni Lord. Amen. 1 John chapter 3 verse 1, how great is the love of the Father has lavish. Everybody say lavish. Pag sinabing lavish, sobra-sobra. Lavish. Totoo naman. You know what is the real meaning of the word prodigal? Ang alibughang anak, di ba sabi nila? Pero kapag binasa mo doon, sino yung alibugha? Basahin mo maigi. Hindi yung anak. Actually, the one of the meaning of the word prodigal means lavish. Hello? At kapag sinabing lavish ang paggastos nga niya eh. And lavish yung pagmamahal naman ni Lord. Imagine mo, buhay pa, hiningaan ng mana, at ito namang tatay,
Sobrang tuwa, binigay ang mana. Buhay na buhay. Are you there? Ayun yung access natin bilang anak ng Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? Humingi ka sa Panginoon. Anak ka ng Lord. Amen. 1 John chapter 3 verse 1, how great is the love of the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. Amen. Anak ka ni Lord. Pakikulbit yung katabi. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalilimutang anak ka ng Diyos. Romans chapter 8 verse 16 to 17, the Spirit of God Himself testify with our spirit that we are God's children. Now, if we are the children of God, then we are hers. Tagapagmana. Everybody say, tagapagmana. Kasama ni Kristo. Hello? So kaya palang itong si Lord, kinuwento niya yan. Nung kinuwento niya, sabi niya, ops, teka, merong isang parabola na merong isang anak, bunsong anak sa dalawang magkapatid, na humingi ng mana sa kanyang ama. At etong tatay naman, no, wala sa hulog, buhay pag binigay na yung mana. Actually, culture po ng Israel po yon. Amen? For them to show na ito yung matinding pag-ibig ng Panginoon o ng tatay sa kanilang mga anak, they need to give their kayamanan. Amen? At kapag tinignan po natin yung istorya in the book of Luke, dinivide nung tatay yung mana. Hello, biblical po yon. Dinivide ng tatay yung mana at pagka-divide niya, ibinigay niya sa bunso yung mana ng bunso. Hello. Kasi bakit? Anak siya. O, tignan mo yung katabi mo, anak ka ni Lord. So kung anak ka ni Lord, sometimes kung bakit hindi nangyayari yung gusto mo mangyari, baka nga ito yung problema, hindi ka humihingi. Amen. Pakitanong yung katabi mo, humingi ka na ba kay Lord? Ang problema, tingin uli sa akin saglit, ang problema, mga kapatid, taliwas sa gustong mangyari ni Lord ang hinihingi mo. Hindi kasi yung, bakit Lord, humihingi naman ako, pero hindi naman yun yung binibigay mo sa akin? Ang tanong, yung ba yung mana mo sa Kanya? Baka mamaya kasi hindi yun yung mamanahin mo, yung hinihingi mo sa Kanya. Binibigay ng Diyos kung ano yung mamanahin mo. Hello? Ang problema, yung hinihingi mo ay para sa iba. Amen? Hindi yun yung talagang nakalaan para sa'yo. Ang lagi mong prayer, Lord, pag hindi mo binigay to sa akin, ako na lang ang ibigay mo sa Kanya. Ha? Bakit ganun? Hindi ganun, kapatid. Lord, bigay mo siya sa akin, Lord. Ayaw mo. Ako na lang bigay mo sa Kanya, Lord. Hindi ganun, kapatid. Ayaw ni Lord na matigas ang ulo mo. Pag pinustro mo yan, kapatid, ang dami na nagsama na hindi kalooban ni Lord, naging magulo ang pamilya. Nang sira ka pa ng iba. Pero yung mga pinagsama ng Lord, tingnan nyo, ang ganda ng nagiging resulta. Amen. Amen. Kasi bakit? Matigas ang ulo. Hello? Tayo po ay tagapagmana. Galatians chapter 4 verse 7. So, you are no longer a slave. Everybody say, hindi ka na alipin, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. As sons and daughters, we have access to the resources of the kingdom. Everybody say access. Ito na, papasok na po tayo sa mga matitindi. Bilang anak ng Diyos, mga kapatid, meron po tayong access. Pag sinabing access, di ba halimbawa, identified ka, anak ni Lord. Pag pumasok ka sa eskwelahan, merong isang requirements para makapasok ka. Kailangan meron kang ID. Hello. Kapag, sino dito nakarating na dyan sa De La Salle, Manila? Yung magandang prestigious university.
in Manila, De La Salle. Kapag ikaw pumasok sa De La Salle, nakikita ko yung mga pumapasok doon, may top card. Hello? Yung card nila, yung identity nila, and pagpasok nila doon, magbubukas yung parang pang MRT. Di ba? Hello, are you there? Nakakapasok sila. Are you there? Amen. So, meron silang access card. Hello? So, bilang anak ng Diyos, amen, bilang anak ng Diyos, you don't need to have an access card, mga kapatid, pero makakapasok ka. Gusto ko ipaliwanag tong verse na to na hindi naintindihan ng marami. John chapter 3, verse 3. Ang sabi ng John chapter 3, verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, kapag na-born again ka, gusto ng Panginoon, makita mo yung kaharian ng Diyos. Ang problema, mga kapatid, hindi sapat, ayaw ng Diyos na ma-born again ka lang. Listen, kasi kapag na-born again ka lang, makikita mo lang. Please, read your Bible carefully. Ang sabi niya, truly, truly, katotohanan at katotohanan, pag paulit-ulit, ibig sabihin, may gustong i-implement si Lord. May gusto siyang maunawaan mo doon sa sinasabi niya. Ang sabi niya, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ganito, nakikita mo ang ganda ng plano ng Panginoon. Amen? Nakita mo lang. Pag pinapikit kita ulit, kagaya na sinabi ko kanina, pag sinabi kong 5 years from now, ano yung nakikita mo? Nakita mo maganda. Eh sabi ni Lord, ayoko nang nakikita mo lang. Verse 5, ang sabi ng Panginoon, truly, truly, again, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Amen. So kanina, please listen, pag ikaw na born again, makikita mo yung magandang paghahari ng Diyos sa iyo. Hello? Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mangyayari lang yung kingdom manifestation. Hello, listen. Yung matinding pagbuhos ng pagpapala ng Diyos once na napasok mo. Akala ng iba, sapat nang na-born again sila. Hello? Hindi. Ito po yung purpose, ito po yung destiny ng Panginoon. Ang gusto niya, mapasok mo. Hello? Kaya lang, mapapasok mo kapag ipinanganak ka sa tubig at ipinanganak sa Espiritu. In John chapter 4, nagkaroon ng encounter si Jesus. Kausap niya yung Samaritan woman. Hello? Humihingi siya ng tubig. At sabi ng Samaritan woman, mahirap umigib kasi wala kang tabo, wala kang balde. Ang sabi ni Jesus sa kanya, kung alam mo lang kung sino yung humihingi sa'yo, etong humihingi sa'yo ng tubig, kaya kanyang bigyan ng tubig na hindi ka na muling mauuhaw. Na born again, maipanganak ka sa kanya. Hello? Na si Kristo maging buhay sa iyo kasi siya yung image ng God. Amen. The second Adam. Yung unang Adam, nagkamali, nag-failure, nagkaroon ng sablay na action. Yun yung first Adam. Gumawa ang Diyos ng paraan. Sabi niya, yung mga anak ko, nagkakamali. Hindi nila kayang umabot sa aking kaluwalhatian. Ang gagawin ko, gagawa ako ng paraan. Ibibigay ko si Kristo. Ibibigay ko ang aking bugtong na anak. Para ano? Para mapasok nyo yung kingdom ni Lord. Dahil kapag napasok mo yung kaharian ng Panginoon, hindi mo kailangang mamatay. Kasi yung iba, pag pinreach siyang born again, kailangan mo mamatay para mapasok mo. Walang sinabi diyan na kailangan mo mamatay para maranasan mo. Read your Bible carefully. Ang gusto niya, ipanganak ka kay Jesus at ipanganak ka sa banal na Espiritu Santo. Dahil kapag nangyari yan, mararanasan mo ngayon yung purpose, yung destiny na piniprepare sa'yo ni Lord. Mas maganda pala kaysa sa binibigay ng mundo.
Mas perfect pala. Hello? Na hindi mo na question, 50 man ang laman ng bulsa mo, or 5,000 man ang laman ng bulsa mo, hindi na nakamatter kung ano yung meron ka. Amen? Sapat na nakita mo, ito ang kaharian ng Diyos, napasok ko. Nung napasok ko yung kaharian ng Diyos, ang ganda pala ng piniprepare niya. Na ito palang pera, bunga na lang ng pagmamahal niya. Ito palang magandang bahay, bunga na lang ng pag-ibig ng Lord. Meron palang higit na mas mahalaga. Ang maranasan, yung pagiging anak ng Diyos. Kaya yung success, akala mo, yung nakikita natin, yung ganda ng church nila, yung ganda ng ano, yung ganda naman ito, yung galing naman ito. No, hindi. Hindi po iyon yung success. Yung dami niyang pera, hindi iyan yung success, kapatid. You miss the point. Na kapag nakita mo pala at napasok mo yung kaharian ng Diyos, walang space sa puso mo magalit sa iba, magtanim ng sama ng loob. Amen. Hindi magpatawad. Hello! Kaya pala sinabi niya, kapag sinapa ka sa kanan, iharap mo pa ang kaliwa. Kasi kapag napasok mo, mapupuno ka ng pag-ibig. Lord, hindi na. Naiintindihan nila ako, Lord, sa pangalan ni Jesus. Yun yung access. Nung nalaman mo, nung na-born again ka, nakita mo yung kaharian ng Panginoon, ang ganda pala ng plano ng Diyos sa buhay ko. Hindi pala ako failure. Ang ganda pala ng plano ni Lord, hindi ko nakita. Akala ko mananatili ako sa putik. Bira, ang ganda pala ng paglinis niya. Akala ko hindi ako mahal ng asawa ko, mahal niya pala ako. Hello! Akala ko hindi ako mahal ng magulang ko, mahal pala ako ng magulang ko. At hindi ko pala pwede pagbasihan ng pagmamahal ng magulang ko. Ako pala ang kailangan magmahal sa kanya. Amen! Hello! Yun yung access ni Lord. Yung kapatid ko matigas ang mukha, tigas ng ulo, hindi pala ako pwede maging bound na kung ano yun o kung sino man yung kapatid ko sa pinapakita niya. Ang bound ko pala, ang purpose ko pala, mahalin ko siya para makita niya kung paano ako minahal ng Lord, ipaparanas ko rin sa Kanya. Yung pala yun. Amen. Walang space ang sama ng loob, walang space ang matinding pagtatampo, walang space. Woo! Kung ano mang tinatanim ng demonyo, dahil hindi bunga ni Lord yan. Walang bunga ng sama ng loob sa banal na Espiritu Santo. Amen. Are you there? Sabi ni Lord, gusto ko manahin mo to. Gusto ko isama kita dito. Kaya pala, ayaw niya ng rich ka lang. Gusto niya satisfied ka. In John chapter 10, verse 10, the thief come to steal, to kill, and destroy. And I am here to give you a rich and satisfied life. Ayaw niya ng rich ka lang. I have come that they may have life and have it to the full. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Usapang access. As God's children, we obtain access, influence, and authority. In Hebrews chapter 4, verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence. Ano ibig sabihin nun? Access. Hello. Sino ang confidently nakakalapit kay Lord? Yung mga may access lang. At sino yung mga may access? Yun yung mga anak ng Diyos. Ang sabi dito ng Hebrew chapter 4, ma-approach na natin sa kanyang biyaya. Pag sinabing biyaya, throne of grace, na kahit sablay ang iyong buhay, makakalapit ka pa rin sa kanya. Willing pa rin siyang tanggapin ka. Amen. Hello. At sasabihin ng Panginoon na ito access mo. Diba? Confident kang makakalapit sa Kanya. Makakapagsabi ng mga gusto mo. At sasabihin mo na ngayon, Lord, kung ano yung kalooban mo, yun yung mangyari sa akin. Amen? Hindi yung kalooban mo. Uulitin ko, mga kapatid. Many are the plans in a man's heart, but the Lord's counsel or the Lord's purpose will prevail. Kapatid, ang prayer mo na ngayon, maiiba na. Lord, hindi yung gusto ko. Yung gusto mo na, Panginoon, na mangyari sa akin. Maiiba na prayer mo, promise. Kapag nakapasok ka na sa kingdom ni Lord. In John chapter 3, verse 5.
pagkatapos mong ipanganak kay Jesus at sa banal na Espiritu Santo. At kapag napasok mo na, lahat maiiba na. Maiiba na prayer mo sa iba. Yung dating prayer mo na, Lord, patayin mo na siya. Lord, mawala na sana siya. Ngayon, iba na. Iba na. Ang prayer mo pa rin ba ganito, wag lang kaming magtatagpo at magsasalubong. Kapatid, wala ka pa sa loob, promise. Born again ka pa lang, yes. Pero wala ka pa sa loob. Amen. Ang prayer mo ba ganito, Lord, kunin mo na. Kapatid, promise, wala ka pa sa loob. Hello, are you there? Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom. Unahin mong pagharian ka ni Lord. Unahin mong pagharian ka ni Lord para yung lahat, lahat ng gusto mangyayari. Ang problema, pag pinagharian ka ng Diyos, mag-iiba na gusto mo. Kasi akala ng marami, kapag sinik mo yung kingdom ni Lord, lahat ng gusto niya mangyayari. No, hindi. Hindi ganon, kapatid. Kapag sinik mo na yung kingdom ni Lord, no? Matthew chapter 6, verse 33. Open your Bible in Matthew chapter 6, verse 33. Kapag sinik mo yung kingdom ni Lord, all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, pag nasa paghahari ka ng Diyos, magbabago ang gusto mo. Grabe ang prayer mo na kapag nagkaroon ka ng another na bahay. Lord, meron na ako na mapagdadalahan ng mga missionary. Grabe. Kapag may mga kapatirang hindi malaman kung saan pupunta, lalo na galing sa misyon, sige, diyan kayo muna. One of the dream na ito pangarap po namin ni Pastor Akin. Pangarap po namin. Lord, bigyan mo kami ng 10,000 square meter na lupa. Equivalent of 1 hectare. Amen. Gusto ko po na doon nakatira mga lingkod ng Diyos tsaka mga missionary. Na para siyang kondo, nakatira mga lingkod ng Diyos. Amen. One of the dream, ito mga pangarap namin na naiba. Kasi dati ang pangarap ko, Lord, ako bigyan mo ng bahay. Bigyan niyo po ako ng magandang sasakyan, Lord. Answered prayer na ako sa binigyan ako ng Lord ng magandang asawa. No? Salamat sa isang pumalakpak na niya. No? Ang prayer ko more on laging patungkol sa sarili. Alam niyo nung nag-start na ako maglingkod sa Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng malaking lupa. Yung mga pastor namin na hindi alam kung saan titira, dun ko ititira. Amen? Pangarap ko na magkaroon tayo ng sariling kolombaryo para sa mga lingkod ng Diyos. Yes, that is my dream. Mga kapatid. And I believe mangyayari yan in Jesus' name. Na ang mga lingkod ng Diyos kapag namatay, may sariling biography. Na andon ang kanilang mga abo na kalinya kasama mga kanilang mga larawan. Dahil ayokong makalimutan na kapag dumating ang time, si Pastor Eman mawala, si Pastor Sade mawala, di ba? Yung magiging kwento na lang kami. Gusto ko, itong mga taong nagbigay ng buhay na to, kinalimutan ng mga sarili nilang pangarap, hindi sila malimutan. Magkaroon ng magandang maging marka. Amen. Hello. Sabi ko sa Panginoon, salamat Lord, binabago mo yung purpose namin. Lalo't lalo na yung desire namin. Nasaan ka na? Matthew chapter 6, verse 33, nang wala ka na kapatid. Diba? Kaya kailangan unahin mo na pagharian ka ng Diyos. Nandun yung access. Amen, no? Galing, no? Kapag pinagharian ka ng Diyos, and all these things will be added unto you. Ano yung things na yan, mga kapatid? Yan yung nasa kingdom. Matthew chapter 7, verse 7 to 8, ask, and it will be given to you. For everyone who asks, receive. Influence.
ang ibig sabihin po niya. Nung nakapasok ka sa kingdom ni Lord, ngayon yung binigyan ka na ng karapatan, sige na, humingi ka na. Amen? Hingi, hingi, hingi. Ano sabi ng Book of Psalms? Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Kapag dinelight mo yung buhay mo sa Panginoon, hello, dahil nga nag-iba na yung desire ng puso mo, gumanda na yung desire ng puso mo, ibibigay na ni Lord ngayon yung desire ng puso mo. Amen? Magkakaroon ka ngayon ng magandang influence. Hello? Nakakita ka na ba ng isang lingkod ng Diyos, napakaganda ng impluensya? Amen? Meron pong kumausap sa akin na pastor, hindi ko na lang papangalanan, no po? Galing pong, ang pastor na ito ay galing sa isang well-known na church, no po? Here in the Philippines. Kinausap ako. Nung kami magkausap, kasi nagtataka ako, bakit kaya kausap ko tong taong to ngayon? Habang kami magkausap, nagtatanong siya ng mga bagay-bagay na nakikita ko, pwede niya makuha yung sagot doon sa church na meron sila. Kasi yung church nila, mega church. Hindi ko laki ng church nito. Ba't tinatanong mo sa akin yung mga bagay na pwede namang masagot doon sa church na meron sila? Ayoko na lang po mga kapatid. Ngayon ako, sagot lang ako ng sagot. Ito yung isa sa tanong, mga kapatid. Pastor, hanggang ngayon, nasa 18 years na ako in service, sabi niya, hindi ko man lang na-feel na na-honor yung aking serbisyo. What? Anong hindi na-honor yung serbisyo mo? 17 years and they know that you are a pastor. Pastor, hindi ko po ma-feel yung honorary na yun doon sa church. Hanggang ngayon, nandun pa rin po ako sa preaching stage pa lang. Wala po akong major assignment. Okay, I understand, sabi ko sa kanya. Baka may politika. Baka yung church ay nasa dynasty leadership. Na kung sino lang yung gusto nilang bigyan, yun yung bibigyan. Kahit ikaw ay homegrown, hindi ka mabibigyan ng posisyong gusto mo. Sabi niya, yun nga po, pastor, ang aking pakiramdam. Binigyan ko siya ng option. May mga binigay ako sa kanyang tao. Sabi ko, pag-aralan mo itong mga taong ito. Sabi ko sa kanya, you know, Bishop Art Gonzalez. Sabi ko sa kanya, you know Bishop Art Gonzalez? Sabi niya, sounds familiar, pastor. Sabi ko, yes, pakita ko sa iyo kung sino siya. Tinype ko sa Facebook, Art Gonzalez, pinakita ko sa kanya. Sabi ko, eto siya. Sabi niya, malaki church, pastor Mega church. Sabi ko, yes, mega church, no? Siya lang naman ang isa sa napakalaking church sa Calabarzon. Considered, no? One or top na mega church in Calabarzon. Bishop Art Gonzalez. Anong pangalan ng church? JA1. Jesus the Anointed One Church. Sabi ko sa kanya, alam mo bang may pinanggalingan niyang taong yan? Sabi niya, saan po siya galing? Sabi ko, sa JIL. Galing siya sa church ng JIL. And he is a co-pastor of Brother Eddie Villanueva. Ngayon, JA1 siya. Dating JIL. Ano nangyari? Lumabas. Amen. Nagkaroon ng movement ang Lord through deliverance sa buhay ni Bishop Art Gonzalez. Nandiyan pa po ba tayo? Hindi natakot humakbang kasi may panawagan ng Lord. Humakbang. Sabi ko sa kanya, kapatid, hanggat ang tinutupad mo ay ang pangarap ng Diyos para sa iba, hindi mangyayari ang pangarap ng Diyos para sa iyo. May mga tao na tinawag para makasama ng mga partikular na pastor.
Pero may mga tao din naman na tinawag para tumupad para sa mga pangarap ng Diyos para sa kanila. Kung nakikita mo na merong panawagan ng Diyos sa iyo, ba't hindi mo subukang lumabas at pasukin ang kaharian ng Diyos? Promise makikita mo. Nanlaki yung mata sa akin. Sabi niya, pastor, ngayon ko lang yan narinig. Walang pastor na nagpapayo niyan. Amen? Grabe payo mo. Yung term niya, napakalaki ng tingin mo sa ministry. Sabi ko nga sa kanya, sige, titignan natin kung gaano kalaki tingin mo sa ministry. Tinanong ko siya, ilan ang miyembro nyo? Sabi niya, more or less, nasa 6,000 plus. Bigo, maliit yung miyembro nyo. Tanungin mo ko, ilan ang miyembro namin? Sabi niya, ikaw, pastor, ilan ang miyembro nyo? Nasa almost 5.6 million. Dito pa lang, all over the Luzon. Pero kung pagkakasyahin ko, pag binilang ko lahat from Visayas and Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, baka nasa kulang-kulang 30 million to 40 million. Yung dami nyo naman, pastor! Sabi ko, yun yung reason kung bakit ang liit ng tingin nyo sa ministry. Bakit hiniwalay mo bilang ng miyembro nyo sa bilang ng CCF tsaka Victory? Bakit? Magkaiba ba tayo? Yung Diyos ba ng CCF tsaka yung Diyos ng Turning Point, magkaiba? Yung Kristiyano ba doon, hindi bilang sa Kristiyano dito? Hello! That's why, hindi tayo magkaintindihan. Hindi natin mapasok ang kaharian ng Diyos kasi bakit? Ang tingin mo, exclusive ka lang. Kasama tayo sa bilang nila, mga kapatid. Pagharap natin sa Panginoon, hindi CCF ang membership doon. Hindi Victory o kung anumang malalaking church ang bilang doon. Amen. Because pag lumabas ka, dadagdag ang matinding pagkilos ng Panginoon. Ang paglabas sa gawain ay hindi nangangahulugan ng katigasan ng ulo mo. Ang paglabas sa isang gawain ay nangangahulugan ng ikaw gagamitin ka ng Panginoon. Iba ang panawagan mo. Bakit mo pepersay ng sarili mo? Doon sa isang panawagan na hindi naman mag-fit sa gustong gawin ng Lord sa'yo. Amen? Diversity dapat ang nangyayari. Hindi lahat ng lingkod tinawag magpastor. Hello? May mga evangelist dyan. May mga propeta dyan. May mga apostol dyan. May mga teachers dyan. Hello? Amen? Lumalawak dapat ang gawain. And that is our access to the Lord. Lumalaki ang gawain kapag nagpapagamit ka sa Panginoon. Amen? Kaya nung nakita niya, sabi niya, wow, ang laki pala. Yes, ang laki na natin, kapatid. Sabi ko sa kanya, naghiwalay kami, na sabi niya, nung gabi na yun, nung naghiwalay kami, kinabukasan, sabi niya, nag-message siya, pastor, di ako nakatulog. Sabi ko, ako din, nung una ko nakita yan, hindi rin ako nakatulog. Ang ganda pala ng plano ni Lord. Amen. Tignan mo yung katabi mo, may identity ka, sabihin mo. May panawagan ka sa Lord. Many are confused in their true identity. And we called it identity crisis. Please listen. And Satan's want that every believers be deceived about this. Hello. Ito po, tingin po sa akin saglit. Gusto ng demonyo makompuse ka sa identity mo. Na masabi mo sa sarili mo, yung kaluluwa mo, nagkamali ng katawang pinasok. Hindi nagkamali ang Diyos ng pagkaka-create sa'yo. Amen. Hello. Never nagkamali ang Diyos. Mga babae, makinig. Lalo't lalo na sa mga ayaw magkaanak. Makinig maigi. Kapag binigyan ka ng Diyos ng pagkakataong magkaanak, pagbigyan mo ang Diyos. Listen, pastor, bakit? You know what is the meaning of the word
life or pagsilang ng bata. Ang real meaning po niyan is salvation. God create yung womb. Nilikha ng Diyos ang womb para magbigay ng kaligtasan. Listen. Makinig maigi. Naalala niyo yung kasabihan na kapag hindi nagtagumpay ang magulang, yung anak ang siyang gumagawa ng paraan para magtagumpay? Amen? Naalala niyo po, biblically speaking, mga kapatid, yung womb, kinreate ng Panginoon para lumabas ang tagapagligtas. Hello? If your womb created by God, dinisign ng Diyos para maglabas ng tagapagligtas, mga kababaihan, makinig maigi. Kung tingin mo failure, yung generation na meron ka, at meron kang womb na ibinigay ng Diyos, at magsisilang ka ng isang anak, na yung generation na failure, magkakaroon ng kaligtasan. Why? Because of your womb. Kinapon mo. Amen? Kung nagkaroon ng pagkapon sa panahon ni Mary, walang kaligtasan ngayon. Kung hindi tinago ni Joseph si Mary, walang kaligtasan ngayon. Ang daming generation na ang womb iningatan ni Lord. Tapos ikaw, tatanggalan mo ng purpose. Tatanggalan mo ng purpose yung womb na yan. I remember the word from Ninang Naring. No, Ninang Naring, si Attorney Naring, Pastora Naring. No po, nag-usap kami noon ni Mrs., wala pa si Carlos. Pagpunta namin sa kanya, ano yung word niya sa atin noon, man? Ang word niya, kailan niyo planong magkaroon ng anak? Ang word namin, nang wag muna. Kasi, tawag dito, kasi parang gusto na muna namin i-enjoy yung meron kami ni Mrs. Ganon din naman yung principle ni Mrs. noon. Hello? Ni-rebuke kami ng pastora na to. Sabi niya, alam mo ba, pastor? Napakaraming tao ngayon na nagpe-pray na magkaanak, pero hindi magkaanak. Hello? Pastor, kapag binigay ng Diyos, kalooban ng Diyos yon at problema ni Lord yon. Kasi bakit? Hindi mo alam, yung hindi mo matatapos na destiny, it's possible dahil ang generation na piniprepare ng Lord continuous. Continuous yung generation at hindi yun pwedeng maputol. Pinili mo maging tomboy. Please listen. Please listen. Hindi mo alam, kinakapon mo yung generation. Kinakapon mo yung generation to the point, mai-stop yung gustong gawin ng Lord ngayon for the next generation. Amen? Hello? I remember one of the survey, listen mga kapatid, napaka-importante ng topic. Listen, ang sabi ng isang survey, na nakita nila yung matinding pagwasak ng demonyo ngayon sa generation po natin. Pag hindi daw natin to na-win, 20 years from now, etong generation ito, is a full of rebellion. Is a rebellious generation ang kinikreate ngayong panahon ngayon. Amen? Na napaka-importante ng boses ng kakaunti kaysa sa mas marami. Hello? Are you there? Nandiyan pa po ba tayo? Nakita niyo po yung deception ng dyablo? Nandiyan pa po ba tayo, mga kapatid? Hello? Ginagawa ka niyang confused. Ginagawa ka niyang alin? Magkaroon ka ng crisis doon sa pagkatao mo. Na which is, you are created in God's image after the likeness of God. Anak ka ng Diyos. So kung anak ng Diyos, dapat sumusunod sa kanyang kalooban. Nandiyan pa po ba tayo? And Satan wants that these believers ma-deceive sa ganitong katuruan. Amen. Amen. Yung abortion, nililegalize. Hello? Nakita niyo po yung ginagawa ng demonyo? Yung abortion, nililegalize. Hindi daw pagpatay yun. Wala pa naman daw isip yun.
If you know who you are in God, you will know how to manage this life in accordance to His will. Mga kapatid, hindi mo maaabuso. Hindi mo maaabuso. Yung paggawa ng demonyo ngayon na pagkakapon sa generation, unti-unti niyang inaalis yung isang sitwasyon na maaring magkaroon ng matinding kaligtasan, matinding revival. Hello, sa mga susunod na henerasyon. Paluin mo lang ang anak mo ngayon, makukulong ka na. Grabing pagkapon yan. Amen? Grabing pagkapon. Ang mga kabataan, nawalan lang ng baon, stress agad. Magpapakamatay ka agad. Gumawa tayo ng paraan to win this generation. Problema to 20 years from now. Problema to. Abutin natin yan, mga kapatid. Umabot tayo. Ano? Nandito ka sa pawok generation? Nandito tayo sa generation na matagal pinaglaban ng mga bayani. In Jesus' name. Lupang hinirang ang bayan ng mga magigiting. Ang ganda po ng prophetic song for the Philippines. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Ano ang English ng bayang magiliw? Kamahal-mahal. Kamahal-mahal na pagkagandang bayan. No, kamahal-mahal. Perlas ng silanganan, pagpapala ng silanganan, alab ng puso sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magigiting, at sa manlulupig, di ka pasisiil. Hindi mabitawan ang Facebook, hindi mabitawan ang cellphone, hindi papayag na hindi updated sa newsfeed. At sasabihin na lang lagi, sana all, sana all, sana all. Hindi nakita ang sarili niya, maganda ang plano ng Panginoon sa kanya. Napakaganda ng plano ng Lord sa atin. Sabi mo sa katabi mo, maganda ang plano ni Lord sa iyo. Maganda ang plano ni Lord. Huwag ka ma-confuse sa identity na piniprepare sa iyo ni Lord. Our identity is not based on the image of other people. Maraming nagpapatayan dahil lang saan? Sa sapatos, nang dahil lang saan? Sa titulo, nang dahil lang saan? Sa kung ano yung description ng mundo, nakikipagpatayan. No. Our identity is not based on the image of other people. We can be like others. Our identity is based upon in the image of God. Amen? Hindi dahil uso, yun ka dapat. Mga kapatid, hindi. Pakitignan yung katabi mo. Huwag ka nang manggaya sa iba. Sabi mo sa kanya. May sarili kang image na binigay sa'yo si Lord. May uniqueness ang Lord sa'yo. Amen? Hello? Papakitapik. Pakitanong, ikaw ba confused sa identity meron ka? Hindi dapat. Hindi dapat. Tingnan niyo po in Genesis chapter 1, verse 27 and 28. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it. Hello? May mga namamatay, may mga nabubuhay. Subdue the earth, and have dominion all over the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female. Walang gitna. Male and female, He created them. Sino nag-create? Si God. At ano ang kinreate? Male and female, He created them. Kinreate ni Lord yung image na yan para po sa atin. And that is our identity. Gusto ng Panginoon, magtagumpay po tayo. Kaya lang, yung tagumpay na yon, gusto ng Panginoon, ayon sa pagkakapasok mo doon sa kanyang kaharian. At sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, promise,
hindi mo mararanasan ang kalungkutan. Amen. Are you there? Nandiyan pa po ba tayo? Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa mga oras pong ito. Maraming salamat sa iyong mensahe, Panginoon, na dapat, Lord God, hindi kami makonfuse doon sa panawagan, Panginoon, or dinisenyo mo na purpose para po sa amin, Lord God. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat dahil unti-unti, Panginoon, nakikita po namin, Lord God, that we need to be driven, Lord God, by your purpose. Na Lord, sa mundong ito, maaring magkamali kami, pero hindi mo pa rin kami aalisin, Lord, doon sa purpose na dinisenyo mo para po sa amin. Panginoon, maraming salamat. Dahil Lord, naniniwala ako na yung ganda ng plano mo, na yung gusto mo, Panginoon, na mangyari at maganap para sa akin, mangyayari lahat yon, Panginoon, kapag napasok ko ang iyong kaharian. Kapag ipinanganak ako sa tubig at sa banal na Espiritu Santo, na which is, Lord God, tubig na nagbibigay ng buhay at iyon ay walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. At ang pagsama ng banal na Espiritu Santo na ngayon, Panginoon, nagiging governor ng aming buhay. He is the one who govern our life, Lord God. At ngayon, nakakalakad kami, O Diyos, ayon sa inyo pong kalooban. Maraming salamat. Panginoon, ito po, O Diyos, nawa, Panginoon, na magdala po sa amin doon sa destiny na piniprepare niyo po para sa amin. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. And everybody say, Amen.